faith and feel no alarm, feel no alarm. I know that He safely will carry me through, no matter what evils betide. Why should I then care though the tempest may blow, if Jesus walks close to my side? Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above. Trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm's safe, from all harm's safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day, our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above. Trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm's safe, from all harm's safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Good evening sa ato ang tanan mga ka-HBI diya sa Ginoo. Okay. So nining kagabion, kumusta mga igsoon? Siguro matingala mo atong schedule is Martes sa gabi. Pero karon nagiging Miyerkules sa gabi, no? So, at least nining kagabion mga igsoon, nakapadayon gyapon kita sa ato ang Bible School online. Okay. So, atong Martes manggod sa gabi, medyo ulan kayo dayon. Saba kayong studio. So, karon is the right time. Ato lang gihulipan mga igsoon ang ato ang subject. So, kumusta ang inyong kagabion? Hinaot nga peaceful ang tanan o hinaot nga wala na grabing ulan sa inyong lugar usab kay diri sa target sa ato ang kuan ulan diri gid sa Mindanao, no? So nining kagabion atong gi-welcome ang tanan diha sa atong HBI, atong Harvestvale Bible Institute, no? A School of Biblical Studies. Pwede na nato mapaminaw diha sa online. Okay? So, muna nga nining kagabion, kumusta ang ato ang mga tanan nga magwawali? Ang tanan ato nga magwawali, mga teachers, Bible teachers, mga evangelists, mga pastors, o tanan nga mga leaders. Ato silang ipangumusta tanan, o nining kagabion, magtuon na punta sa ato ang mga bagong mga last na lang ni siya, no? Kaning gitawag o second to the last eternal judgment mo niya nga tuwa. Kay last time nakatuon ta mga igsoon mahitungod sa mahitungod sa resurrection of the dead, katong resurrection of the dead part 2 nga katong ng pagbalik ni Jesus Christ nga ilisan dayta og lawas nga dili na madunuton kung kita maaptan nga buhi pa, no? Yan ang tungura o ato pong masayran last time nga kanang ang mga destinasyon di ay sa mga nangabanhaw paingon dito sa eternal damnation ug isa po sa eternal life, no? So di pasabot nga kung mabanhaw ta makasugat ta diha sa Ginoo sa langit sa kapanganurat. Ang uban dito na to sila banhawon sa after sa millennium, sa millennial kingdom sa Ginoo. Okay. So, karong kagabion ang atong paghisgutan mga igsoon, kining gitawag og eternal judgment. Nga kining eternal judgment mao ni ang last nga doctrinal foundation nga gihisgutan sa Hebrehanon 6:1-3. But before that, ato sang gipangumusta ang tanan usab nato mga sponsors, ato mga estudyante online o bisan pa ang atong mga
kaigsuunan diri sa Tambulig o sa atong mga ka-reels. So, naman tayo mga ka-reels, no? Sa mga amigo nato diya sa reels o bisan pa sa ato ang mga discussion diya sa reels, it helps a lot, no? So, muna mga igsoon ko diya sa Ginoo ni kagabion, andamo na to ang atong mga notebook, andamo na to ang atong mga pulpen, kay mag-study na puta mahitungod sa gitawag nato igsoon o eternal judgment. So, actually kani chapter 10 na ni siya sa ato ang libro. So, kung gusto po dahil mo avail sa atong libro nga ang pundasyon sa atong pagtuo, gihubad na nato daan sa Binisaya igsoon. So, pwede po mo maka-avail na, no? So, i-PM lang ninyo or i-chat, i-text lang ninyo sa ako or i-comment below. So, pwede po mo maka-avail na kay hapit na mahuman ang ato ang kuwan, ang ato ang foundations of faith. O, naguba na gani din atong foundations of faith. Pero natay libro ani nga mga bago igsoon para makatudlo po mo dito sa ubante na pag ito'y mga binisaya kayo igsoon nga foundational doctrines of Jesus Christ, no? Ato na siyang makuha nga kanang pinaagi lang sa pag-chat or text ninyo mga igsoon. So, meaning before ta mag-opening prayer, ato sang basahon ang ato ang key verse nga naa sa Isaiah 33 verse 22 nga sa pag-eskwela na ako sa una og Bible School, Biblical Studies mo niya nga ako ang paborito nga kaning key verse na mo, no? So ang key verse, I don't know if I can memorize now karon English si kuani siya. The Lord is my King. The Lord is our King. The Lord is our Judge. The Lord, sa to? The Lord is our King. The Lord is our Judge. Ato na lang basahon sa Bisaya, abi? Okay. Itong basahon ang atong key verse sa Isaiah 33. For the Lord is our Judge. 33 verse 22. Kay si Yuba mao ang atong maghuhukom. Si Yuba mao ang atong maghatag sa balaod. Yuba mao ang atong hari. Siya magluwas kanato. Amen. No? So, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. Okay, and He will save us. Isaiah 33 verse 22. Nindot kayo na siya nga verse, my son. So, to open up this episode tonight, sa ato ang subject karon, atong gihangyo atong isa ka estudyante sa pag-opening prayer. Let's pray. Ang Ginoong Diyos sa labing manan, Lord, nagikas lawas. Diyos, ikaw ang atong Diyos, ikaw ang kapanalangin sa especially sa madara sa buong binawa. Sa sa kanang binawa. Siya mo dala sa Amen. Murag hinay man. So, glory to God. So, karong kagabihon mga igsoon, atong i-dig up ang ato ang bagong chapter 10 karon about the last foundational doctrine nga mabasa nato ni siya sa Hebrehanon 6:1-3. Ato sa dong ibalik og basa tong Hebrehanon 6:1-3 kay mao man na siya moy ato ang foundational nga gitun-an since the beginning of this course, foundations of faith. So, pundasyon sa pagtuo nga atong gibase sa Hebrehanon 6:1, 2 ug 3. So, basahon sa doon atong Hebrehanon 6. Balik. Usa sa nasayloan nato ang pulong sa naunang mga pagtulun-an ni Kristo, magpadayon kita ngadto sa kahimpitan, dili sa pagbutang sa pag-usab, sa patukuranan, sa paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat, ug sa pagtuo ngadto sa Dios. Say towards God. Dios, mahitungod sa pagtulun-an sa pagbautismo, ug sa pagpadlong sa mga kamot, Pagpandong. ug sa pagpandong sa mga kamot, ug sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa Resurrection of the paghukom dead. nga walay katapusan. Eternal judgment. Ug kini pagabuhaton nato kung igatugot sa Dios. By the sixth and last foundations of faith,
foundational doctrine nga gisulti diha sa Hebrewanon 6 1, 2, 3. Kita ni tanan igsoon nagkasinabot yuta ni tanan kaning Hebrewanon 6 1, 2, 3 naagid ni nga mga doktrina sa atong church tanan, no? So eternal judgment. Okay. So karon na nata sa last part of the doctrine kaning gitawag nga eternal judgment. Nasayod ta nga naay mga paghukom nga umalabot, especially diha sa atong nahibaluan nga sa mga millennial kingdom na nagihapon diha ang mga paghukom nga ipahanaog sa Ginoo. So atong hisgutan kining gitawag og paghukom nga walay katapusan, kon gitawag na tawag eternal judgment. Hello sa atong amigo diha nga si Tingog sa Jerusalem and Sister Elizabeth Villarante. They are watching with us also. So ikson ko diha sa Ginoo nining kagabion, always remember nga ang programa sa Ginoo gikan pa lang dito sa paghinulsol sa mga patayng buhat sa atong mga sala atong naghisgutan ngadto sa pagbautismo ngadto sa pagpamandong sa mga kamot puros na importante diya sa church o bisan pa ngadto sa ato ang pagkabanhaw baptism dayon pagkabanhaw sa mga patay karon atong gihisgutan kining gitawag og eternal judgment ang paghukom nga walay katapusan. Itong key verse nagingon diha that the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, and He will save us. So ang pinakapunto diri nga ang Ginoo mao gyud ang atong maghuhukom, ang Ginoo mao pod ang nagahatag sa balaod, ug ang Ginoo mao pod siya ang atong hari. Ang kining gitawag igsoon nga eternal judgment, no? Mao ni siya igsoon ang the word judgment nga nagpasabot siya sa duha ka pamaagi. Ang usa gitawag siya nga girefer sa mga kabalauran, sa mga testimonyo ug sa mga balaod sa Dios. So ang isa pod nga concern nato may tungod sa God's judgment nga ang Ginoo magahukom pud siya diha sa mga kanasuran. Okay. So the latter meaning of the word judgment is used in the New Testament. Sa kinaulihian diya sa New Testament, gigamit yun ng pulong paghukom, no? Paghukom nga diin ang meaning ni atong paghisgutan karon unsa ka nang to judge, unsa na siya tanan mga igsoon. So muna ang judgment means una kanang word to judge. Kaya nara ba diha sa Matthew City nga dili ka maghukom o dili ka pagahukman, no? O usahay o kung imo nang basahon gyud na mga igsoon ang Matthew City, mo contradict po na siya dito sa 1 Corinthians 6 verse 2 and 3 nga pwede ta maghukom, no? Pero muna nga kinahanglan nato tun-an kay kung atong hisgutan ning Matthew City, no? City nga layon diha dili ka mo maghukom aron dili ka mo paghukman, mo contradict po na siya dito sa 1 Corinthians 6 verse 2 and 3 nga maghukom mo aday mo masayod nga maghukuman mo diha sa kalibutan bisan pa mga manulunda inyo paghukman. Grabe kada akong responsibility mga isa. So karong kagabihon tun-an nato ni og kinsa ning maghuhukom, no? So who are the judges? So nining kagabihon prepare na to atong notebook tanan o atong tanawon ang Biblia atong paghisgutan nga kinsa ang atong judge, no? Kinsa ang atong mga judges. Okay, sa ato palang key verse daan nahibaw-an na nato nga kinsa ato ang judge, ang atong Ginoo, no? Ang atong amahan sa langit mao na siya ang ato ang maghukom. Okay, ang Dios mao atong maghukom. So atong basahon Hebrewanon 12:23 kay aron sabtan po nato kay diri sa ato ang key verse 6 on klaro man gani, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. So sa ato ba the Lord is our judge. So ang Dios mao ang Ginoo mao ang atong maghukom. Tanaw nato diri sa Hebrewanon 12:23 kiyon sa pod pagsulti ni Apostol Paul. Ngadto sa tibok katilingban og iglesia sa mga panganay nga nahisulat sa langit ug sa Dios ang maghuhukom sa tanan ug sa mga espiritu sa mga tao matarong nga gihimpit. So atong nakita diha is
ang Dios mao gyud ang maghuhukom sa tanan. Pero makaingon sila ta nga unsa gid ining paghukom? What is the word to judge? Sa di pa tamo padayon igsoon. The word to judge, makahukom ba gid ta? Matud pa sa 1 Corinthians 6, makahukom ta. So nagdiri pod sa pikas dili ta makahukom kung kita manggani na. Pero igsoon ko diya sa Ginoo aton nang i-discuss later on. Now, to judge means to see the difference. Buti pasabot nga kanang pulong nga ang paghukom to see the difference between sa duha ka object. Example, parehas na mo, mahibawan nimo kinsa sa amo, pwede ka mo judge sa amo kung kinsa ang taas, kung kinsa ang mubo, kinsa ang gwapo, kinsa ang batanon o kinsa ang naana sa edad. So, ato makita nga we can judge to judge, no? Ang pulong day nga to judge is to see the difference. Muna nga pag-examine kanang moingon ganita to see the difference between no the two objects. So example igsoon kung mo judge kani ka sa ato pa imo sang iagi og under trial, imo sang i-trial asay taas, asay mubo, asay insakto, asay dili. That is judging. Okay, dayon parehas nang mag-judge ta sa choir. Kung mag-judge ka sa choir, mo bitaw na sa dili ka maghukom aron di ka paghukuman nya ano man lagi na og mag-contest sa choir na may judge. Amen. Mag-contest og wali na may judge. It means to say pwede di ta mo judge, no? So wala lang masapti ka itong giingon di sa Matthew City nga di ka maghukom. Pero ito na ipasabuton niya igsoon. When you say to see the difference, para makita ang diferensya igsoon, it means to say to examine with evidence. Sa among duha i-judge mi ninyo kinsa man ron ang mas taas na mong duha. Kinsa pod ang mas gwapo. Kani yung batanon may gwapo. No? O gunya, i-determine pod nato, kung mag-judge ganita, i-determine nato kung kinsa ang inosente o kinsa pod ang guilty. Usa pa ta mo decision mahitungod sa atong konklusyon. Mo bitaw na nga kung mo judge ka og tao, ang nakalahi aning chismusa, judges na sila, no? Kusog sila mo judge og tao pero wala nila gi put into trial. So kana mo na nga gitawag illegal ang ilang pagka-judge kay wala gi tan-aw kung unsa ang ebidensya, wala gi put into trial, wala gi examine ang evidence. Kilala na yung gitabi-tabi, chismis lang dayon na nila. Unya pagkahuman, wala man dahil sila klarong evidence, nadunggan-dunggan raman dahil ito nila. Muna nga natawag sila marites. Kumikan kay wala sila, naghukom sila, pero wala sila sakto nga or proper nga pamaagi what is the difference, no? So kinahanglan nga kung mo dala taog tabi, kinahanglan judge man ta na. Kay ikaw man mo ining hukom nga kana bitaw si kuan kana siya na. So kung moingon ganing ka nga gwapo kay si Anel, buti pasabot na kay ebidensya nga gwapo siya. No, pero imong isulti siya nga mas taas siya nako, din wrong ang imong judgment. Wala siguro nimo giput into trial. So kinahanglan na evidences, then ay gitawag i-determine kung unsa man gyud. Kinsa man gyud mo'y kagagawan sa lahat. No, so muna nga ang mga judges, mga abogado na sila pero gitrain pag na sila how to judge. Tungod kay gitrain na sila igsoon nga muput into trial, examining the evidences muna nga diha sa kaso sa korte kinahanglan ang matag abogado mag-isig pakita sa evidences, istadihan na siya sa maong judges. So muna igsoon nga inana ang kahulugan sa word nga to judge. Kung muhukom ganita, naagit tayo gitawag nga trial. Pero condemnation, muna gitawag nga judging without trial. No? Okay, muna gihon nga gi-judge nimo without trial, gi-condemn nimo na siya. That is a sin. Okay, so back to the subject kaganina nga atong gibasa is ang first judge is God. No? God, according to Hebrews 12 verse 23, nga ang Dios mao gayud ang atong maghukom, for the Lord is our judge and He is the God is the judge of all. Siya tanan maikson ang maong judge, no? God judges the sinful behavior of mankind. So siya lang mo'y nakakuana ng mga
batasan nimo nga kanang gitawag nato nga sinful behavior, no, katong mga batasan nga nagdala og sala, ang Dios maoy makadesisyon niya na nga diin siya gid mo tan-aw kung unsa ang kabugaton sa imuhang sala o sa akong sala, no. So ang ikaduha nga judge mga igsoon, John 5:22 ambak ta sa 27 usab, atong kunong paminaw ng pulong sa Ginoo. Kung imong basahon, before that, kung imong basahon ang Juan 3, versikulo 17, nag-ingon siya sa English diri mga igsoon, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Mo na nga pinaka-purpose, kaya nakita sa atong Dios Amahan nga ang mga tao nagpakasala, gumikan kay nakapanunod sa sala ni Adan ug ni Eva, so gipadala niya ang buktong anak kay para nga pinaagi kaniya maluwas ang mga tao gikan sa pagpakasala. Amen. So muna nga kung imong basahon si Pedro, nagsulti siya sa ikaduhang Pedro 3:9 nga that the Lord is not slack concerning His promises, as some men count slackness. So sabi mo na matadugkay kayang balik, wala na tuman ng mga saad sa Ginoo. But in His long suffering to us ward, not willing that any should be perished. Nga nung dugay ni balik ang Ginoo kay gusto pa siya maluwas ang tanan. Gusto pa siya nga mo come into salvation ang tanan. But that all should come to repentance. Gusto siya nga tanan maghinulsol, mao na nga gitagaan patag chance karon nga makabalik diya sa Ginoo, no? So munay gusto sa Ginoo, that is the desire of God. Even though kuan siya igsoon, siya ang gitawag na to principal judge, no, nga sa tanan gyud siya gyud ang mag-judge. So ang nahitabo mga igsoon to sa Ginoo, gitagaan pa ta niya og chance nga maghinulsulta og mo alagad hangadto kaniya, kay aron pag moabot na ang paghukom, dili na tamo kayong Lord, wa man mo tagay chance, no, kundi tungod He is a good judge, He is a just God nga mo hukom siya, dili po diha diretso mga igsoon nga wala pa gani kakabalo kung unsa toy patakaran, unya mo na nga tagaan sa kaniya og higayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron pod makadesisyon ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, ang ikaduhang judge mga igsoon gawa sa Amahan, atong basahon diri sa Juan 5:22 then laktaw ato ta sa 27. Unsa man ang kinsa man ang ikaduha nga maghuhukom usab sa gitawag og eternal judgment. Juan 5 versikulo 22. Sige. Kay ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa, kung dili nga gitugyan niya sa anak ang tibuok nga gahom sa paghukom. 27. Og siya nagahatag kaniya og pagbulutan sa pagpahamtong sa hukom, kay siya anak sa tao. Okay. So ang si Jesus Christ po, nahimo po siya maghuhukom igsoon, gumikan sa authority nga gihatag sa Amahan ngadto kaniya, nga nag-ingon gani diha, for He has given all judgment, no, the last judgment and the whole business of judging entirely into the hands of the Son. Pinagi ni Jesus Christ, siya usab mao ang maghuhukom ilabi na sa diha sa iyang millennial kingdom. No? And He has given Him authority and grant Him power to execute or exercise, no, sa paghukom, no, mag-exercise o pahamtang sa silot kung kinsa to ang ma-judge unya sa panahon diha sa paghukom, no. So muna nga una nga judge mao ang Amahan sa langit. Kay daghan na siya diha pa sa Old Testament, daghan na siya dihang ipahukman og isa na niya na Sodoma Gomora, no, nga sila nahukman na. O unya ang ikaduha mga igsoon, gihatag pud niya ang paghukom ngadto sa iyang buktong anak nga mao si Ginoong Kristo. Okay, bisan karon og ngadto sa millennial kingdom, siya ang atong maghuhukom, mao ang atong buhi nga si Ginoong Hesus Kristo. Ug napay ikatulo igsoon nga maghuhukom. Ato kining basahon mga igsoon, kinsa pa man makahukom unya sa gitawag og eternal judgment. Okay. Basahon nato ang 1 Corinthians 6 verse 2 and 3. 1 Corinthians 6 verse 1 Korinto
Okay, akong basahon sa English. Daingon diri, do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? 3. Know ye not that ye shall judge angels? Oh, di ba? Nindot kayo, basahon na to sa Cebuano. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang mga balaan mao ang maghuhukom sa kalibutan? Ug kung ang kalibutan paghahukman niya, dili ba kamo nga takos sa paghukom sa mga butang sa labing gagmay? 3. Wala ba kamo manghibalo nga maghukom kita sa mga manlulunda? Dili ba labi pa gayud nga maghukom kita sa mga butang niining kinabuhi? Okay, kinabuhi. Okay. So, kung musulti dito igsoon nga dili bawal ang paghukom kay ayaw paghukom aron di ka paghukman, no? So kana na, pero wa di ta kabalo diri nga ang mga balaan makahukom diha sa kalibutan. Ultimo mga manulunda ato silang paghukman. So always remember, to judge is to see the difference. Makita nimo tong kinsa tong bad angels and good angels. You can able to judge them. Ug ni siya wala pa day mo makabalo unya nganong dili man mo makahukom niining kinabuhi. Kung kwaon na to ang essence sa paong istorya ni Apostle Paul, ang ikatulo nga maghuhukom igsoon sa eternal kingdom, sa eternal judgment, igsoon ko di sa Ginoo ang mga balaan. Ug atong nahibaluan mga igsoon, kung basahon nato balik ang gideclare nga mga balaan diha 1 Corinto 1 ug 2. 1 Corinto 1 ug 2, ginganlan na diha sila, gidescribe sila diha as the church of God. Atong paminaw ng pulong sa Ginoo kinsa ning mga gitawag og mga balaan, ginabalaan diha sa tubangan sa Ginoo. Sige. Saan na to? Alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Korinto. 1 sugod. 1. Si Pablo tinawag nga apostol ni Jesus Kristo. Pinaagi sa kabubuton sa Dios. Og si Sostines nga atong igsuon. Alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Korinto kanila mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga ginganlan nga balaan. Uban sa tanan na nagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo ilang Ginoo ato usab. So the Bible speaks, the Bible describe igsoon nga katong kinsa tong mga gitawag og mga saints, mga balaan, gidescribe niya katong nga group is called churches of God, no? Mga iglesia sa Dios. Mabasa po na nimo sa 2 Corinto 1:1. Og sila ang tanan usab nga naa kang Ginoong Hesus Kristo, no, those who are in Christ Jesus, sila usab ang gidescribe usab sa Bible nga mga church of God. No? So kung imong basahon, mga iglesia sila sa Dios, pamilya sila sa Dios, kanang word nga iglesia gani buti pasabot the called out ones, iglesia, da buti pasabot ana nga mga group of believers. I-describe dia group of believers nga iya sa Dios, that's plain truth nga gisulti din na mga igsoon. So if you are a church of God, then you must be glad nga mingon day ka nga uy nalipay ko nga ginganlan day ko balaan, and you have that great responsibility nga mahimo kag one of the judge unya kung ma-maintain na to ng atong pagkabalaan. So no, ang pangutana nabay judge nga palahubog siguro dili mamaw ang judge. Igsoon ang judgment. Igsoon ko di sa Ginoo muna ang tulo ka klase nga maghuhukom. Una, ang atong Dios Amahan nga siya may maghuhukom sa tanan. Ikaduha, si Jesus Christ, ang ato ang Ginoong Hesus Kristo nga namatay na banhaw o karon na naa dito lingkod sa tungkapot sa Dios. O ingon usab igsoon ang mga balaan. Kinsa ni mga balaan nga declare sa Bible, gitawag sila mga iglesia sa Dios. They are called churches of God or church of God. So dapat kay kita church of God ta, no, lahi ta kay sa uban nga church. Kung mingon lang ka nga church ka nga unsa ka, church of Pentecostal or church of unsa pa na diha mga igsoon, okay ra, but they are not declared in the Bible that they are saints. Bahala pagkapila na sila magbalaan-balaan sa ilang kaugalingon, sila rin nag-declare nga sila balaan. But for us nga kita gitawag tag mga churches of God,
gideclare ta sa Bible nga kita ang balaan o gideclare usab ta sa Bible nga diin kita maoy magahukom. Muna ang pangutana ni Apostle Paul na yun siya, unya kung kamo maoy maghuhukom di sa kalibutan, kamo may muhukom sa mga manulunda, nganong di man mo mag-exercise paghukom nining kinabuhiya? Tinuod pagka-istorya, kung di ka kabalo mong kay nahadlo ka ng giingon nga ayaw paghukom aron di ka pagahukman, di ka kaasawa gwapa ba? Di makakita kung si diferensya. Di ba? To judge means to see the difference, to evaluate something, to put into trial. No? So muna nga buti pasabot nga dili ka matuag merkado, di ka kabalo mo hukom. Igsuon ko diya sa Ginoo, di ka kabalo og asay mahal ang dasmag lang ka diretso, di ka kabalo og NFA ba na o dili. Muna nga, it is very important to know nga ingon nga mga balaan kita, gitagaan ta sa Ginoo, pinaagi sa pulong ni Apostol Pablo, nga kita isa sa mga maghuhukom unya diha sa eternal judgment. 1 Corinthians 6, 2 and 3. Busa, igsoon ko diya sa Ginoo, ato nang hisgutan unya ang katong Matthew City, nga naman tong niingon man to diha nga di mo maghukom, kinsay gisultian po na. No? Basta kita, nakasure kita karon nga if you are a Church of God, you have that great responsibility. Dako day kay responsibilidad ang mga iglesia sa Dios nga naman kay maghuhukom di ay sila usa gitawag og eternal judgment. One of them, isa di ita nagi-count sa Ginoo nga mga maghuhukom. Mo day na nga nag-ingon ang Roma 8:1 wala na pagkahinukman sa silot ang tanan nga anakang Ginoo Hesus Kristo, pero sa kondisyon nga nagkinabuhi sumala sa espiritu, no? So if we are a Church of God, kinahanglan kung ang uban gani nga dili Church of God nagkinabuhi nga balaan, no, according to their knowledge, pero kita pa nga gideklarar na ta nga mga balaan igsoon. So being a Church of God is a blessing. It's a blessing, really, no? It's a blessing. Being a Church of God, nga ikaw naa ka sa pamilya sa Dios, naa ka sa iglesia sa Dios, it's a blessing. Always remember, nga dako kay tag responsibility. Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached. Kinsa may gisultian na kita mga igsoon. So, muna mga igsoon ko di sa Ginoo nga tulo ka klase nga judges, no? Ang una, mao ang Diyos Amahan, ikaduha si Jesus Christ, ikatulo ang mga balaan kung mga iglesia na iya sa Diyos. Okay. So, at karon mga igsoon, unsa may pamaagi diha sa Biblia nga gideclare nga diin kung maghukom ta, unsa may atong basihanan. Kay diha sa kalibutan na sila gitawag igsoon og kudigo penal. So tan-awon dayon dito ang imuhang sala, no? Muni ang imong judgment to. Kay nakasala, proven and guilty man ka, so ang resulta mo ni imuhang naikudigo penal. So unsa pud ang basihanan sa Bible, unsa ang gideclare diya sa Biblia ingon nga maghuhukom ta, unsa ang standard of judgment, no? Okay, ang standard of judgment ato kunong andamon ang John 12. Okay? Standard of judgment. Ang standard of judgment mga igsoon atong inamduman, it is not about creeds. It is not about the tradition. Dili na siya sa pinaagi sa tradition sa tao. Dili pud siya gitawag nga gumikan sa denominational, no? Dili siya pwede nga tungod lang sa dominasyon ng mga basihanan or sa organizational basis. Ang paghukom mga igsoon atong paminahon ang balaang kasulatan pinagi sa Salmo 119 verse 89. Unsay gisulti diya sa balaang kasulatan? Psalms 119 verse 89. Sa walay katapusan o hiyuba ang imong pulong na mutang sa langit. So una-una, ang standard of judgment, it is not about creeds, it is not about tradition, but it is by the word of God. So, atong dungagan sa Juan 12:47 o 48. Nag-ingon siya diri sa English, and if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. He that rejected
me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Okay, in Cebuano. Masahon. 47. Apan kung kinsa ang magpatalinghog sa akong mga pulong, ug dili magatuman kanila, ako dili magahukom kaniya. Kaya ako wala mo ani sa paghukom sa kalibutan, ug dili sa pagluwas sa kalibutan. Ang nagasalikway kanako ug wala mo dawat sa akong mga pulong, may magahukom kaniya. Ang pulong nga akong gingon, maoy magahukom kaniya sa katapusan nga adlaw. But if about it is not Jesus Christ himself, but the words nagikan kan Jesus Christ mo toy kung wa nimo tuohi when God speaks then wala nimo siya tuohi, ang pulong nga gisulti sa Ginoo maora pud to ang mo judge nimo. Mo bitan na nga when we know the laws, kung makabalo ta sa mga kabalauran sa Ginoo, specifically diha sa atong mga 10 commandments, gitawag moral law. Unsa man ang moral law? Kanang moral law nag-indicate na siya nga kinaiyahan sa Ginoo. Una iya kinaiyahan sa Ginoo, kabubuton sa Dios, no? Sa ang kabubuton sa Dios, sa Greek word na gitawag na siya duha ka klase, no? Polema and telema. Kanang polema ang Ginoo na side ang kabubuton, pero katong gitawag telema, katong written words na siya igsoon nga pinaagi sa mga words nga nasulat diya sa Bible nya wa nimo tuohi, maura po na ang magahukom niya nimo. Mas maayo pa tong wa nakabasa. Kay matud pa niya Apostol Pablo nga ang baboy kung giligo na unya mobalik lang gihapon dito sa iyahang tunaan, no? So magmahungkaw gihapon siya. So muna igsoon ko diya sa Ginoo nga pinaagi ang standard of judgment sa Ginoo is not by creeds. It is dili pinagi sa mga creed, dili pinagi sa tradisyon, dili pa mga pamaagi sa mga bylaws diha sa ato ang church, sa ato ang mga human creed, atong mga organizational nga mga patakaran, no? Tinawhanon ra nga judge nang iyon na. But in the eternal judgment, sa eternal judgment, ang standard of judgment of God is pinaagi sa iyahang pulong. Muna nga, the more you know the word of God, the more you are responsible of that. Okay. So, muna nga, kung makahibalo ta igsoon sa pulong sa Ginoo niya, dili natutuhan atong i-reject, labi na i-reject nato igsoon ang iyahang gipangsulti kanato, moingon ta tuo man kana. So, igsoon ko diya sa Ginoo, katong nga pulong nga imong gi-reject, maura pud toy maghukom diha kanimo. Busa, mao na mga igsoon ko diya sa Ginoo nga sa eternal judgment, ang pulong sa Ginoo mao gyud pinaka-powerful nga basihanan. No, ko sa ato pakaron rin muna yung mga kodigo penal gyud nga diha gyud ang standard of judgment pinaagi sa word of God. Kung giunsa nimo, unsay reaction nimo sa dihang nakabasa ka sa word of God, gi-take into action ba na nimo o kahain mo lang ba na siyang gi-reject, no? So muna igsoon ko diha sa Ginoo nga bisan pa man nga gitawag na ka og Church of God pero gi-reject nimo ang instruction sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, delikado gihapon ka igsoon diha sa judgment time, sa panahon nga moabot ang eternal judgment. Okay, good evening sa ato ang Brother James Babaran of Katiil, Sister Nen Fayazon of Iloilo, Oton, and Sister Juby Dazo of Bukidnon. Okay, God bless you all. So, igsoon ko diya sa Ginoo, since nahibaluan naman nato karon ang standard of judgment, tungod kay ang word of the Lord, maura po to siya ang mujudge sa imuha. Depende sa atong pagkinabuhi karon, gi-reject ba nato o we obey the word of the Lord? Kaya ang word of the Lord, once mugawas na, muna gitawag nga kapubuton sa Ginoo. Una sa Matthew City, versikulo 21, siya dili ang tanan nagatawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang katulang nagbuhat sa iyang kabubuton. Unsa to iyang kabubuton? Katong mga words nga naa diha iyang gibutang sa mga kasubuan, sa mga instruction diha sa iyahang pulong igsoon. So mo na niya ang standard of
judgment sa Ginoo diha sa eternal judgment. Now let's go to the reason of judgment. Ngano man tuod nga unsa may mga rason nganong gikinahanglan man nga ang tawo i-undergo og paghukom. Nganong kinahanglan man nga ang kalibutan i-undergo og maong gitawag og judgment. Ang Biblia igsoon nagapadayag, no? The Bible reveals judgment that it is very necessary. Kikinahanglan gayud ang paghukom. Nganuman tungod sa sala. Mao na nga mahukman ang kalibutan tungod sa sala, sala batok sa kabalauran sa Dios, sala batok sa pagkadili Dios nun, sala batok sa pagkadili matarong, sala matud batok sa pagkadili matinuhoon, ug sala batok sa paglapas ug uban pang mga dautan nga mga buhat. Mao na nga kinahanglan gayud isa sa mga reasons why nga nagpakanaog gid ang Ginoo nga nag-ingon gid siya dito sa atong key verse na the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, no? So muna mga igsoon ko diha sa Ginoo tungod kay kani sila mga igsoon nagkalain-lain na ato naman ang na-take up katong different kinds of sin, no? So tungod sa sala ang Ginoo naay rason nga diin muhukom diha sa kalibutan kay tungod sa sala. So atong basahon ang Romans 2 verse 12. Romans 2 verse 12. Unsa ni ang gibutang diri nga gitawag og batok sa kabalauran sa Ginoo. Ato kanang basahon. Romans 2 verse 12, for as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Kaya ang kaingon nga daghan nakasala batok sa balaod, sila usab pagkahukman pinaagi sa balaod. That is the first reason. Sige daw. Kay ang tanan nga nagpakasala sa walay kasuguan. Mga wala usab sa walay kasuguan ug ang tanan nga na nagpakasala ilalom sa kasuguan pagahukman sila pinaagi sa kasuguan. Okay. The more you know the law, the more you are responsible of it. Dapat responsible ka na mga igsoon. So, muna nga maghukom, the first reason nga nung hukman gyud sa Ginoo tungod kay nakita niya ang sala, no? Nagato siya sa mga katong mga wa kabalo sa balaod, pagahukman ra pud sila dito pinaagi sa walay balaod. Mga hanaw na to sila tanan. Pero kita nga nakabalo sa balaod sa Ginoo, everyday gina-count na sa Ginoo, ginalista na sa Ginoo kung asa ta dapit nakasala. That's why nga we need to always say, Lord, sorry, Lord, pasaylo ako Ginoo. We need to repent, we need to change. No? Kung nakita nato nga muna itong weakness, kinahanglan, we need to change. Para nga pag-abot sa eternal judgment, always remember, gitag-atag chat sa Ginoo karon nga dili ang atong sala, nga di mo abot ito sa eternal judgment. Moabot na sa eternal judgment. For as many have sinned in the law, kaya ang tanan daghan ang nakalapas diya sa balaod, sila pod pagkahukman pinaagi sa balaod. No, say ma-imagine na to, karon daghan kay gadgets, daghan kayong mga dagkong TV, mga advanced technology. Unsa pa ka sa Ginoo niya? Kaya pakita itong balaod inani. Dayon ikaw naaka diha nagkinabuhi makita nimo unya di ka kadinay kay kung i-judge na ka sa Ginoo makita dito ala mao man din akong gibuhat nakapanapaw man ko, nakapangawat man ko, nakapangyatak man ko bisig kaingon. So igsoon ko diha sa Ginoo i-judge o niya ta pinaagi niya na. Muna nga, every now and then we have to repent. Muna nga na say sa foundations of faith, tiri pa lang sa una, katong ang mga patayng buhat, mga sala, kinahanglan una to sa Ginoo kanunay, nga mangayo tagpasaylo sa iya. Nga man, and then, when we say repent is dili na siya pagmahay. But repentance, as we learned before, nga ang repentance, it is a decision of the mind that will result to an outward change. Kinahanglan na agi kausaban nga mura kag kanang metamorphosis. Kalama mura kag kanang metamorphosis. Okay, nga mura kag butterfly nga gikan sa ulod mo change ka ngadto sa pagka butterfly. Okay? So, muna igsoon ko din sa Ginoo ang unang rason, because of sin against God's law.
Una importante kay ng balaod igsoon. Ikaduha nga rason nganong naipaghukom. 2 Peter 3 verse 7 nagingon siya diri, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. No? So, mao na ang ikaduhang rason, because of ungodliness. Because of ungodliness. Atong paminawon ang Cebuano for us to understand. Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tawo nga dili Dios nun. So, muna mga igsoon ko sa Ginoo is dili Dios nun. Okay. Siguro na daghang relihiyoso. In our time daghang kay relihiyoso pero dili Dios nun. No? So nga naman ang pagka-Dios nun igsoon makita nato ang karakter ni God diha sa imong kinabuhi. Especially if you are a church of God, dapat makita sa mga tao ang imong godliness, ang imong pagka-Diyos nun, sa imong kinaiya, sa imong pag-istorya. If you are a loving person, you are a considerate person, you are a merciful person, you are meek. So daghan kay diha ang mga kinaiya sa Ginoo nga dapat ato nang ipasiga igsoon kay kita nagsulob ta diha sa pagka Dios, no? Kanang gitawag sa nagdala ta sa ngalan nga Dios, nga gitawag iglesia ta sa Dios. Sumala sa Bible gi-describe na sila nga mga balaad. So dapat dili lang kutob sa relihiyoso, kay kaning relihiyoso magsige nag kuan nga ka murag makita nimo nga ang baba puros ra sa Ginoo, pero murag parisiyo ba nga relihiyoso kay sila pero dautan ng ilang kasing-kasing. No, kusog kayo sila mujudge sa uban without trial. Okay. So, kusog muna sila ang mga parisial nga mga kanang pamatasan nga which is called ungodliness. Dili Diyos nun. So, matud pa sa balaang kasulatan, bisan pa sa Jude, Judas, 1:15 man na, no? 1:15 na yung siya, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them all, their ungodly deeds, kanang mga dili Diyos nun nga mga buhat, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches. Dili day mga bukat na to nga mga inistoryahan igsoon, nagpakita na nga dili ta ungodly, which ungodly sinners have spoken against him. Kana bitang isang muratag ayaga-yagaan ra natong pulong sa Ginoo, dili na siya pwede mga igsoon. Muna giingon diya sa Judas versikulo 15, no? So muna nga ang pulong ungodliness mas maayo pa nang gitawag igsoon nga kanang godly ka kaysa gitawag kag relihiyoso. Ang relihiyoso mura kag parisiyo ana, no? Nagpuyo na gyud sa church pero ang resulta dautan kay kasing-kasing mga judgmental sila. So dili na siya pwede igsoon kana mga word nga mga batasan nga judgmental, mo na sila yung batasan igsoon sa mga ungodly persons. No, ungodly na sila. Bisan pagkapila unta sa always remember, being a church of God is an opportunity for us. This is a great chance nga kita igsoon ma-maintain na to nga gi-declare naman ta nga mga balaan, dapat i-maintain na to ang deklarasyon nga pinaagi usab sa pagkinabuhi nato nga mga kanang gitawag Diyos nun. Okay. So another reasons nganong maghukom ang Ginoo. Okay. So sa 2 Peter 2 verse 9, okay, andamo na to. Ang English nagingon diri, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and in reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. 2 Peter 2 verse 9 sa Cebuano, itong basahon. Hello to Sister Francesca Elmidorial. Welcome. Okay. Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diyos nun gikan sa mga pagtintal o sa pagbutang sa mga dili matarong sa ilalom silot. Sa silot tagana sa adlaw sa paghukom. So, kining mga ang Ginoo kaning gitawag igsoon nga mga godly, no, wala siya mingon nga nagtagana siya, the Lord knoweth him to deliver the gitawag religious. No, it's not religious, pero nagingon siya diri godly people out of temptation.
no, iya kuan nga para dili sila maapil diha sa maong paghukom. So kining gitawag nga mga dili matarong, mga unrighteousness igsoon, isa pud ni sila nga diin reasons nganong nga magahukom gayud ang Ginoo. John 3 verse 8, mao pud ni ang ikaupat nga mga rason nganong nga ang Dios mohukom gayud, moabot gayud ang gitawag og eternal judgment. John 3 verse 18. Ang hangin nagauros ngadto sa buot niyang padulungan. John 3:18. John 3:18. Okay. Ang motuo kaniya dili mahukman sa silot. Apan ang dili motuo kaniya ginahukman na sa silot. Kay siya wala motuo sa ngalan sa bugtong anak nga Dios. Okay. Another reason why God will judge the world, why there is judgment, because of this so-called unbelief, pagkadili matinuhuon. Nagmatud pa niya, he that believeth on him is not condemned. Okay? But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kini daing mga unbelief igsoon, ang timailhan nimo na kay dili sila mo accept that Jesus Christ is the Son of God. They don't believe about Jesus Christ. They don't believe, they don't accept that Jesus Christ came to this world ni ani diri sa kalibutan para sa tuyo nga luwason sila. Igsoon ko di sa Ginoo, because of unbelief, ang Dios mo pakanaog sa iyahang paghukom. Okay, Romans 5 verse 18, ang ikalima nga rason nganong naay judgment. Okay, nagingon diri sa English, by the offense or trespasses of one, judgment come upon all men to condemnation. Atong paminahon diha sa Roma. Okay, Roma 5 versikulo 18. Busa ingon niini nga pinaagi sa usa ka paglapas miabot ang pagkahinukman sa silot sa tanan nga mga tawo. Ingon usab niini pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong ang hatag nga walay bayad bidangat sa tanan nga mga tao alang sa pagkamatarong sa kinabuhi. Ang kaatbang sa trespasses kaning gitawag eternal life. So pinaagi sa usa ka paglapas atong mga ginikanan ni abot ang paghukom. Gani atong natagamtaman ang paghukom tungod kay duna may kamatayon. Pinaagi usab sa trespasses dalon gihapon na that is one of the reason nganong dunay mga paghukom nga mahitabo sa umalabot igsoon karon og sa umalabot, no? Muna nga dunay mga paghukom because of trespasses. Unsa man trespasses? Ato maning nahisgutan mga igsoon ka sa una is kanang ning cross ka nga dili na imong lote. No, muna gitawag nga no trespassing, kunya ning trespass ka, ning lapas ka diha sa kabalawran sa Ginoo, ning lapas sa pagkamalapason igsoon. Kaning pagkamalapason kabalo na ka nga naay no trespassing ning adto pagyud ka. Muna nga mahukman ka dito og naay tag-iya dito atong pikas lote, maingnan ka kawatan, pwede ka kasuhan o pwede po ka tiradoron diretso, no? Ngano man because of trespasses. Now because of trespasses matud pa diha ni abot ang paghukom. So one of the reason nganong naay paghukom is because of trespasses. Ug ang katapusan ikaunom mga igsoon reason why there is judgment, John 3 verse 19, nag-ingon siya diri, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Okay, paminaw na to sa Cebuano. Juan 3 versikulo 19. Ug kini mao ang paghukom sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga tawo mahigugma sa kangit-ngit labi kaysa kahayag kay ang ilang mga buhat mga dautan. Amen. Kay ang ilang mga buhat dautan. So kaning evil deeds o evil deeds, kaning evil deeds mga buhat nga dautan igsoon, dili na palagpason sa Ginoo, gina-record lang na niya. Say mo ta, moingon ra man ta, God understands. God is a very considerate God. But always remember that God is our judge. Diba? Usay okay, mayindang God understands. Makasabot naman ang Ginoo because He is a considerate God. He is full of mercy. God is love. Muna'y kasagara nga
gisulti niya. Kabalo na ka nga sayop ang imuhang gihimo, pero naapag yung kay gingon nga because ang maayo man kay Ginoo. God is full of mercy, full of grace. Una yatong isulti mga igsoon. Okay, we have the right to say that. Pero always remember in Isaiah 33 verse 22, the Lord is our judge, the Lord is our lawmaker, the Lord is our king. So it means to say igsoon, kahadlukan gihapon nato ang Ginoo in terms of judgment day, gumikan kay ang ato ning gipangbuhat nga mga evil deeds, mga dinautan nga mga buhat sa maling evil deeds. Kana bang ang uban yatakan ang uban para ma-promote lang ang uban, evil deeds na, no? Pagka kuan siguro pagka tirang-tirong, evil deeds gihapon. Kanang imong ibaligya ang usa ka tawo nga ibuhat-buhatan nimong istorya para madaot siya, kana siya igsoon evil deeds kay na usay mingon ta ka consider na little business ra na, pero igsoon ko sa Ginoo, always remember the book, the Bible says that the Lord is our judge. So ang judge igsoon may kana mo nanay mga gitawag dito sa langit nga gitawag dito igsoon nga libro sa mga pinuhatan. So makita niya dito good deeds and bad deeds, no? Evil deeds. Okay. So muna mga igsoon ang unom ka klase nga mga rason ngano nga dunay paghukom. Una, tungod sa sala batok sa kasubuan sa Ginoo. Ikaduha, tungod sa pagkadili Diyos nun. Ikatulo, tungod sa pagkadili matarong. O ang ikaupat, tungod sa pagkawalay pagtuo. O ang ikalima, tungod sa kanang gitawag mga paglapas. O ang ikauno mga igsoon, tungod sa evil deeds. Okay. So muna mga igsoon kundi sa Ginoo nga usahay magsalig lang ta because God is love. God is a considerate love. But always remember that God has principle. He is a God of principle. And when the Lord says nga siya judge, then He will always record all our deeds. Either it is good and it is evil. Okay? Hinaut nga nakasabot kayo taniya na mga igsoon. Now, let's go forward. Adto ta sa mga principles of divine judgment. Unsa man yung mga prinsipyo sa balaan nga Diyos nun nga paghukom. Okay. So sa Psalms 119 verse 89 ato tong gibasa kaganina igsoon na number 1 nagingon siya on the basis of the word of God. So isa sa mga prinsipyo sa makatarungan nun nga paghukom or Diyos nun nga paghukom mga igsoon on the basis of God's word. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna giingon dito sa Psalms 119 verse 89. Basahon na to balik. Sa walay katapusan o hiyuba ang imong pulong na hamutang sa langit. Okay. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So ang pulong sa Ginoo na dito tanan naka-record, either nakalapas ba ka ana, ning tuman ba ka ana, ni glorify ba ka ana, or imo bang unsa may imong reactions? How do you respond the word of God? So muna igsoon ang prinsipyo sa Ginoo pinaagi gyud sa iyang pulong. Now in Matthew 11 verse 21 atong gihisgutan pud ni kanina, no? Matthew 11 verse 21 ato pud ning basahon garon. Ang ikaduha nga prinsipyo diha sa paghukom sa Ginoo is nagingon siya, men and nations will be judged according to the knowledge of God which was given to them. Ato daw paminaw ng pulong sa Ginoo. Sa Matthew 11 verse 21. 21. Alaot ka, Corazon, alaot ka, Bethsaida, kay kung si Tiro o si Sidon, pabuhata ang mga katingalahan nga gibuhat kaninyo. Dugay na unta nga naginulsol sila pinaagi sa upat nga sugo, nga suko ug abo. Sako ug abo. Dayon. Okay, 22. But I say unto you, it shall be more toleration, tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. No, so mo ni gihisgutan diri mga igsoon tungod kay naingon siya, and thou Capernaum which art exalted unto heavens shall be brought down to hell, for it
For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, nun siya sa 24, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Diri naghisgot siya may tungod gi-compare niya diri ang mga lugar labi na diri sa Sodoma, no? So Matthew 12:41 atong dungagan. Matthew 12:41 sama ini sa katong gi-judge niya sa Nineveh. Okay. The men of Nineveh, Matthew 12 verse 41. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. Sige. Sa Matthew 12 verse 41, ang mga tao sa Nineveh mitindog sa adlaw sa paghukom kauban niini nga kaliwatan. Ug man naghukom niini sa silot, kay naghinulsol sila tungod sa pagwali ni Jonas. Ug aniya karon adunay usa dinhi nga labaw pa kay kang Jonas. Okay, so according to the knowledge of God, okay, Romans 1 verse 20, dungagan na to sa Romans 1:20. A general revelation of God is given to all men through the wonders of creation. Saan na to? Cebuano. Kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Makita sa dakong katinaw, masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat bisan pa ang iyang walay kanito kinatibu kinatubang gahom sa pagkadiyos aron sila walay balibad. Okay. So if you see your surroundings, then itagaan na tag-knowledge sa Ginoo may ito na that there is a creator. No? Ang tao, itagaan na tag-knowledge siya na sa Ginoo. Makakita ka sa sun, moon, and stars, all the creations sa Ginoo. So, igsoon, sa palibot pa lang, you will wonder nga naman yung wati, ngunana, unsa pa ng mga langgam, mga gwapo kayong color sa langgam. Kung di pagit mo i-recognize ang Ginoo, di mo pagit siyang ibalibad igsoon. So, always remember that the one principle of God is according to the knowledge of God. Now, kung sa magid ang imong i-recognize magid nimo ang Ginoo nga siya gid ang maghuhukom, siya pod ang naghimo sa tanang butang. Kung i-reject na mo na siya mga igsoon, maigo po ka diha sa iyahang gitawag og principles of divine judgment. Okay. So Ezra 18 verse 20, another one. Sa principle, ang ikatulong nga principle sa pamaagi sa Ginoo sa iyang paghukom. Okay. Sa Esdras 18 versikulo 20, nag-ingon siya. Okay, Esdras. Ezekiel 18 verse 20. Ezekiel ni siya. Ezekiel 18. Okay. Ezekiel. Nag-ingon siya 18 versikulo 20. The soul that sinneth shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wicked of the wicked shall be upon him. Ang isa sa prinsipyo sa Ginoo diha sa iyang paghukom igsoon is individual. No, individually. Buti pasabot sa individual igsoon, kada isa nato mo atubang dito, walay makalaban nato. Nagingon din nga ang kalag nga nakasala mamatay. Og ang anak dili siya pwede makapas-an sa sala sa iyang amahan, ni ang amahan makapas-an sa sala sa iyang anak, ni ang pagkamatarong sa iyahang anak o sa iyang amahan, dili nimo pwede nga magpalaban ka sa amahan, magpalaban ka sa anak, dili pwede, kundi it is individual gayud igsoon. No, atong klarohon sa Cebuano, Ezekiel 18 verse 20. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapas-an sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapas-an sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. So dili dahil pwede igsuon nga ampo-ampo na totong namatay kalag ni Kuan.
Ngayon ta, yan po Ginoo, pasudlas siya di sa langit, dili pwede igsoon, gumikan kay ang prinsipyo sa Ginoo sa iyang paghukom, individual na siya nga moatubang igsoon. Individual nga moapugado ka sa imong gipanghimo igsoon. Ang imong anak, bisan pag pastor na imong anak, di na siya kaapugado nimo. Dili na siya kay matod pa diya ang pagkamatarong sa usa ka tawo, mapuntar pud na niya dito, dili na mapasa sa uban. Amen. Di day pareha sa Lord nga pwede i-share. Dili pwede, no? Kung dili nag-ingon day si diri igsoon nga ang pagkadautan pud sa usa ka tawo mo diha ra pud na siya. So, the principle of God's judgment in eternal judgment is gitawag by individual. So muna nga kung ang usahay ang prinsipyo sa tao nang hinaot lang sila kanabang namasin lang sila nga pinikamatay ni Tampulano, ilas ang iampo-ampo po, ilahang sana. Ilang iampo na mo ang kalag ni Kuan nga pasudlo ni mo din na sa Kuan sa panay sa Tiraigson. So murag maayo man gihapon siya paminaon pero supak gihapon sa prinsipyo sa paghukom sa Ginoo. Always remember nga ang tao mamatay ka sa Hebreano 9:27 unya magsunod dayon ani ang paghukom. Ang paghukom di nga standard sa Ginoo is individual ta nga moatubang ngadto sa Ginoo, no? So muna nga pag wagid kay makalaban kay ang imuhang sala kung makasasala ka diri sa imong pagkinabuhi moatubang ka sa Ginoo nga dal-on nimo na imong sala igsoon o ipakita na sa Ginoo nga hukman ka pinaagi usab sa imong pagkadautan o matarong pud ka dal-on pud na nimo pagkamatarong wagi makalaban nimo didto di ka madalag ampo-ampo diri sa ubos kay ultimo pud tong nanagampo nimo labaw pud tong makasasala, no? So muna nagpasaan po to sila sa ilang sala igsoon. Unya niingon diri nga ang sala nga ang kalag nga nakasala mamatay siya og ang anak dili pwede magdala sa iyang kasalanan sa iyang amahan. Og ang amahan usab dili magdala sa kasalanan sa iyang anak. Og ang iyang pagkamatarong muadto ra pud sa iyang pagkamatarong og ang mga dautan dito ra pud sa pagkadautan. Muna nga individual mga igsoon ang prinsipyo sa Ginoo sa paghukom. Dapat masayod ta ni ana tanan. Kay ngano man aron makabalo ta inana day ang pag-judge sa Ginoo. So di ay madalag mo nagingon nila nga bisan unsa kuno kalayo sa prosesyon mo balik ra gyapon kasangko sa kuan. Igsoon di na bisan pagkapila ka isurod sa simbahan o patay na kay kapila ka isurod to di na ka madalag ampo-ampo igsoon nga naman kay nag-ingon ang kamaturan sa Biblia nga nag-ingon siya wala gyoy maka laban nimo kun dili individual ang prinsipyo sa Ginoo. Okay, another one, the principle of Romans 2 verse 2. Okay, Roma 2 versikulo 2. Okay. Paminaw na to pulong sa Ginoo. Ug atong himbaluan nga ang paghukom sa Dios na hisubay sa kamatuoran batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang. Okay. Sa ako nagingon na ako'y ka chatmate nga ningon siya spread love. Say ang dili na sila gusto nga i-preach pa ang doktrina kay masakitan daw sila sa doktrina. Dili sila gusto nga kung mo preach ka og doktrina, moingon din sila ayaw pag-preach ng doktrina. Ngano mahatlok sila ng doktrina? Wa ba sila kabalo igsoon nga ang paghukom sa Ginoo, ang prinsipyo sa Ginoo basihanan niya sa iyang kanang standard of divine principle of divine judgment is according to the truth. Kung dili nimo isulti ang kamatuoran igsoon kay imo kunuhay giputos sa gugma igsoon, di ba imong gi-spoiled ang tao? Nga kabalo man ka nga sayop iyang gibuhat ngano di man nimo isulti ang kamatuoran og nasayod ta ang Juan 17:17 nga ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. So that is the teachings of the Lord. So usahay kung moingon na gani ng tao nga ilab lang puston lang nato na sa gugma gi-spoiled nimo ang tao og ikaw mo'y accountable ana sa panahon sa paghukom. Ikaw mo'y pangitaan sa Ginoo nganong imong gitapinan aning gugma nga ang basihanan kabalo man unta ka nga ang prinsipyo sa akong paghukom nga according to the truth. No, klaro man kay diri sa Romans 2:2, but we are sure the judgment of God
is according to truth. Pinaagi di ay diha sa kamatuoran. Kung ang Biblia nagsulti nga mauna, what the Bible say, you have to say that. No, may kamayo biyan ang imuhang mga panlantaw sa tinawhanan lang, pero atong ibasi diri sa Word of God, sayop gyud na. No, sayop gyud na siya. So muna mga igsoon ko di sa Ginoo, ayaw kahadlok nga imong itudlo ang kamatuoran pinaagi sa mga doktrina sa Dios. Okay? So kung musulti ka nga, ayaw na pagwali sa doktrina, nakikadlokan. Unsa man, wa ba ka kabalo nga ang prinsipyo sa Ginoo diha man gipasikaran man diha sa kamatuoran, ug busa ang mga doktrina diha sa Biblia kaning foundations of faith, mga doktrina man atong gitudlo daw. So kaning mga doktrina nganong imong pugnan ang usa ka tawo nga ayaw pagtudloan ng doktrina. So it means to say nakikihadlokan pero wa ka kabalo nga ikaw unya mo'y accountable ana sa panahon sa Ginoo, kay ang judgment sa Ginoo prinsipyo niya gibase sa kamatuoran. Sumara sa Roma 2 versikulo 2. So and the last thing, ang prinsipyo sa Ginoo nga dapat natong may baluan karon according to 2 Corinthians 5 verse 10. Okay, unsa maning 5 verse 10? Nag-ingon siya diri, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in this body according to that he hath done, whether it be good or bad. Usahay bitaw nag-preach ko may tungod aning judgment ingon tong isa nga ay nalang na ipadayon pastor mura magbahatlok pa ng judgment nga kay naa magudihaton gisulti tanan. Pero igsoon ko sa Ginoo, we have to inform, no? Kinahanglan i-inform na to ang tanan may tungod sa judgment. It is because para naa sila'y panahon nga mo repent. Mao bitaw nga kita pud nga nagwali, nagsige pud ta og repent kay nakabalo pud nga inani di ay ang prinsipyo sa Ginoo. So basahon na to ang ikaduhang Korinto 5 versikulo 10. Kay kinahanglan kitang tanan ipahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas. Sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung dautan. Amen. So moabot tayong panahon mga igsoon nga pangitaan ka sa Ginoo unsay gibuhat nimo sa imong lawas. Okay? Hello to Sister Alicia Dalupang. Ama ni sila sa Luzon karon. Good eve, we are watching. God bless sa tanin nyo tanan. Sa inyo po diya tanan, ang Sister Wilma Alberca Superable also is watching with us. Okay, God bless you all. God bless us all. So, naaday panahon igsoon nga pangitaan ka sa Ginoo. Say nay nangutanan ako, pastor, sala ng ritoke sa imong lawas. Sala ng ritoke. Usahay matubag na ko sila ni 2 Corinthians 5:10 nga nag-ingon si Ray, moabot ang panahon nga pangitaan ka sa Ginoo sa judgment time, no? Sa judgment day. Kung unsay gibuhat nimo sa imong lawas. Okay. Unya, ingon ko, ug ako lang pa, ato lang basa ako nag-ingon sa Ginoo. Basta balik sa Bisaya para klaro kayo. Kay kinahanglan kitang tanan ipahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas. Sumala sa iyang paggawi kung maayo ba. Okay. Kung dautan. Sa lawas, pinaagi siyang paggawi mo to nang nasyadlok mo di kayo ni. Pero siguro, kung matubang ka sa hukmanan sa Ginoo, nya ingnon ka sa Ginoo panalitan. Nganong giusob man nimo tong akong ilong nga gihatag nimo? Bahalag mubo to pero nahimuot mo ko ato. Anong giusob nimo to? What have you done in your body? Di ba? Pero kana ang Ginoo na lang nasayod ana gyud, no? Kay ritoki ka para ma-sexy na kayo nana. So magwapa og mayo pero mo lagi na mabanggaan ang ilong mahiwi. Kay dili man gid siya original nga inatag Ginoo, no? Injection doon. Pero diyan na exam. Pero ang pinaka-importante, unsa kunoy nabuhat sa imong lawas, nga nag-ingon diha usab mga igsoon, pinaagi sa imong pamatasan, no? So God, one of the basis is the basis of personal conduct. Isa personal conduct. Daghang mga tao karon nga gidaot nila ilang lawas pinaagi sa paghubog-hubog. Daghang mga tao karon ang ilahang nabatasan nga magsigig kanang panigarilyo, gidaot nila ilang lungs, gidaot nila ilang ang uban sobra ra kay mo inom og kanang mga
power drink. Sana power drink or nadaot ilang kidney. So, we have to take care of our body also. Kaya basig pangitaan ta sa Ginoo. Kaya according to the basis of personal conduct naman kung giunsa nimo pag-atiman ang imong lawas. Always remember nga atong lawas is designed to glorify God. Amen? So, muna mga igsoon ko din sa Ginoo, let us do our best nga ang atong lawas malikay gikan sa sexual sins, malikay gikan sa mga kanang liquor, no? Mga kadaot sa mga vices, mga bad vices igsoon, o magsubraan pong kagkaon mga igsoon, so madiabetes ka, basig pangitaan ka sa Ginoo, sobra pong ka nagkaon, that is the sin of gluttony. No? So, personal conduct, kung sa may itong gihimong batasan mga igsoon, Roma 2, versikulo 6, nag-ingon siya, who will render every man according to the deeds, no? Pinagi sa atong mga binuhatan usab. Bisan pagkapila ta mo claim natay opportunity na himo tag iglesia sa Dios. Iglesia na ta nga iya sa Dios pero ang imong pagkinabuhi iglesia nga naa sa kalibutan. So dili gihapon na igsoon i-judge gihapon ta pinagi sa atong personal conduct. O kaha mayon ka I am a church of God pero ang nahitabo ang imong batasan kusog ka mangyatak sa uban, kusog ka makaminos, mangilog ka dito sa uban sa panadiyang ilang mga kalipay igsoon. So that is according to the basis sa personal conduct nato igsoon. In 1 Peter 1:17 naging siya, the Father judges according to every man's work. Unsa imong gibuhat ang uban kila bakahang giyatakan ang uban para sila ma-promote, no? So usahay simple kay na siya nga mangipangbuhat sa tao igsoon, labi na tong daghang kwarta, pero igsoon ko diya sa Ginoo moabot ang time sa eternal judgment nga pangitaan ta sa Ginoo na pakita sa Ginoo ang atong gipabuhat pinagi sa atong personal conduct. Ang personal conduct pag it is pareha nang kusog ka magyaw-yaw og suguon. No? Personal conduct na nang kusog kayo og suguon magyaw-yaw magtubag-tubag sa ginikanan. Personal conduct na. O kaha mo rebuilde sa imong ginikanan og suguon ka, badlungon ka, inon ka sa imong mga ginikanan nga undangin na nang imong bisyo kay madaot imong lawas ana. Musukol ka, mugara kag mayo, pangitaon mo abot ang panahon nga ang Ginoo na mubadlong nimo ana. So, because that is one of the principle of God in His divine judgment on the basis of personal conduct, no? So muna sa Bugna 20 versikulo 12 nagingon siya the dead were judged out of these things which were written in the books according to their works, no? So muna nga katong mga katawhan unya pohon nga let us say wala sila maapti sa may balita, so i-judge na lang sila pinagi silang works, or katubang nga Church of God gihapon ka naakaunta sa kamaturan pero ang imong works naa sa kalibutan, so dili gihapon ka makaiskapon ini gitawag igsuon nga according to the works. So on the basis of personal conduct, how you live in this world, okay? Kung bisan pagkapila kaning daog sa debate unya pagkahuman ang imong batasan dili maayo, labi na sa pagdala sa imong kaugalingon, okay? Bisyuso kaayo ka, imbis anak ng ta ka sa Ginoo, di gihapon ka matawag anak sa Ginoo kay anak ra gihapon ka sa kalibutan ang batasan, no? So muna mga igsoon ko diha sa Ginoo, isa na nga pangitaon sa Ginoo diha sa iyang principle of judgment. Okay. Napamanday mga igsoon atong dungagan sa 1 Peter 1:17. 1 Peter 1:17. Ang ikaw na igsoon without partiality. Kung mo judge ang Ginoo, ang isa sa mga prinsipyo is walay partial. Always remember that the eternal judgment will be without partiality. Buot ipasabot nini without special favor. Di na siya mo ilaw presidente kas Pilipinas, di siya mo ilaw presidente kas Church of God, di siya mo ilaw ikaw mo yung pinaka kanang gwapos di po kalibutan. There is no partiality, there is no special favor. People will not be judged on the basis of their wealth. Bisan pa ikaw pinakadato igsoon, wala na sa Ginoo, no? Social position, kung ang gingon bisan pa ikaw presidente sa Pilipinas, nationality, bahala pa ikaw puti itom son o labaw sa tanan, bahala pag ikaw na pinaka-bright sa kalibutan, bukman ka sa Ginoo, fair, no? So atong basahon igsoon ang
1 Peter 1 verse 17. Sahod. Ug kung kamo magatawag kaniya ingon nga amahan, nga sa walay pagpasulabi sa mga tao, nagahukom siya uyon sa mga buhat sa tagsa-tagsa, managgawi kamo sa panahon sa iyang pagkadumuloong dinhi nga may kahadlok. Okay. So, buti pasabot, the Father without respect or persons judges. Buti pasabot sa walay sa to, yung diha, sa walay pabor-pabor, no, siya maghukom. So, wala siya nagtanawon sa imong kahimtang karon, walay pasulabi. So, iyan tanawon igsoon kung unsa gyud ang imong mga binuhatan. So, ang paghukom sa Ginoo pinaagi usab sa gitawag nga without partiality. Okay. Dungagan na to sa Romans 2 verse 12. Ana lang tayo, duha na lang igsoon human ini. Romans 2 verse 12. Okay. Atong paminaw ng pulong sa Ginoo. Isa sa mga prinsipyo sa Ginoo is di gid mawala igsoon according to the law, no? Pinaagi gyud diha sa kasuguan sa Ginoo. As many as have sinned under the law shall be judged by the law. Ato na nang gibasa kaganina sa mga reasons of self. No? So, ika number 8. So, Salmo 9, versikulo 8. Isa sa ihang mga prinsipyo igsoon, ang ika number 9 principle sa Ginoo sa iyang paghukom is according to righteousness. Ato ko nung basahon. Psalms 9 verse 8. Ug sa pagkamatarong magahukom siya sa kalibutan, sa katulid magapahamtang siya sa paghukom sa mga katawhan. So isa niya na ang mga righteous, no? Righteous. O Psalms 96 verse 13 nagingon diri, he shall judge the world with righteousness. Basihanan sa Ginoo is katong yung kinsa tong nagtinarong. Kinsa tong nagtinarong diha sa pagkinabuhi. Okay? And the people with its truth. Kung kinsa tong nagtinarong nga nagsunod usab diha sa kamaturan. Kaya na may daghang nakabalos kamaturan pero ning lihis ba? No, maingon na God can consider. Considerate God na siya. So always remember, no, Acts 17 verse 31 nagingon diha, buhat 17:31, he that appointed the day, no, in which we will judge the world in righteousness. So basahon na to sa Cebuano. Okay. Buhat 17:31. Nagaingon. Ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw nga iyang paghukom nga ang kalibutan sa katarungan pinaagi ni adtong tawo nga iyang gitiman-an nga iyang gihatag ang pagsalig sa tanang mga tawo sa pagkaagi nga siya nagabanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Okay. Nagtudlo siya isa ka panahon nga ang tanan nga ang kalibutan mapunta gid diha nga hukman pinaagi sa righteousness. Okay, ang katapusan mga igsoon to sa Ginoo nga prinsipyo sa Ginoo nga atong hisgutan karon is according to the motives and thoughts. Mga unsa may motibo. Okay, ang thoughts. Sige, atong paminawon igsoon ang 1 Corinthians 4 verse 5 nagingon diri sa English, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring the light the hidden things or of darkness and will make manifest the counsel of the hearts. Atong paminaw ni Cebuano. Musa dili kamo maghukom sa bisan unsa sa wala pa ang panahon. Hangtod nga maabot ang Ginoo nga mao ang magapadayag sa atong mga butanga natago sa mangitngit o mga padayag sa mga tuyo sa mga kasintas usab unya ang tagsa-tagsa makabaton sa iyang pagdayig nga gikan sa Dios. Amen. No? So, muna nga dito magdadali ng paghukom igsoon, kundi moabot ang panahon nga diin pagahukman sa Ginoo according to the motives and thoughts. Bisan sa atong mga una-una pagahukman ta diha sa Ginoo. Romans 2 verse 16 nagingon siya sa Roma 2 versikulo 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Sa Cebuano.
Sa adlaw nga ang Dios magahukom sa mga tinago sa mga tao, sumala sa akong maayong balita pinaagi sa pinaagi kang Hesus Kristo. Okay. No, so igsoon ko diya sa Ginoo, ay kabalaka ng mga sekreto nimo nga mga butang, sekreto nato nga mga sala. Kay moabot ang panahon nga i-reveal na sa Ginoo sa atong panlantaw nga di ta makabalibad sa Ginoo. So whatever secrets nga naa nato according to motives and gitawag nato according to our thinking, i-judge na sa Ginoo, no? Moabot ang panahon nga ang Ginoo mutan-aw, susihon niya ang atong mga motibo, atong mga hunahuna nga di nahimo karong mga panahona ug kinsa tong mga wala nakapangayag pasaylo sa Ginoo ug wala mag repent igsoon. Isa sa mga prinsipyo sa Ginoo sa paghukom, susihon niya o tingkayon niya ang imuhang mga sekreto sa kinabuhi. Siguro karon dili man ta masakpan, no, pero pag abot gid sa panahon nga maghukom ng Ginoo, ang Ginoo gid may nasayod niya na tanan. Una nga, ang calling sa Ginoo, repent and be baptized and be saved. No, so kinahanglan magrepent ta, magbag-o ta, mag-alagad ta sa Ginoo, surrender na nato daan sa Ginoo ang tanan-tanan kay wala kita niining kinabuhi ay igsoon. So sa as of now mao lang sa na dili lang sa takuto pero napatay eternal judgment part 2 sa sunod na pud nato ni siya pagahisgutan mga igsoon sunod semana nga mahitungod sa gitawag kanus amang gid ay ang panahon sa paghukom ug ato pong sabtan puhon nga mahitungod nining asa dapit ang lugar diin na ay final judgment o unsa po ng eternal judgment. Mao na itong tupuhon nga pag-aisla. Okay, as of now, diri lang sa takutob sa ato ang unsa ang meaning sa judge, to judge, dahil kinsa ang mga maghuhukom, o ang ikatulo nga unsa pod ang standard sa judgment, o ang ikaupat atong gisgutan karon unsa ang mga rason nganong na may paghukom ug ang ikalima nga unsa ang mga prinsipyo sa Ginoo sa panahon unya nga siya na mo'y muhukom sa tao. So nining kagabhion sa di pa ta motapos ng estudyante, so ato siya pangutanon what do you learn? This is one of their subject, no? Okay, what do you learn mahitungod sa atong gihisgutan karong kagabhion? Atong bawanderya karon. Tapos kagamay kay ipadumok nito. Ano na maggabi so ako nakatunan nining kagabi na naman tungkol sa paghukom. Ano na paghukom sa amahan, paghukom sa anak, paghukom sa mga balaan. Sa amahan mao ni atong ma-picture out ng paghukom niya mahitungod sa suduma ug mura. Idaglag niya ang suduma ug mura bibigan sa paghukom sa amahan. O kang Jesus Christ po, nga diin siya ang ato ang maghukom sa pagkatawhanon sa Juan 5 versikulo 22 subahan laktod sa 27 nga si Jesus Christ may hukom ni kalibutana nga diin po nga kita nga mga iglesia sa Dios nga nasa Corinto o kita nga mga iglesia sa Dios nga nasa pag-alagad sa tubuhi ng Dios na makahimo kita sa paghukom sa mga anghel. So dako kayo kuan sa tong kaugalingon nga igsoon nga kita mga iglesia sa Dios ta. Adiin kita mahimong maghuhukom sa mga wala pa sa pagkamalaan. So in case na kita mga iglesia sa Dios dako tag advance sa wala pa walo sa mayong balita sa atong ng Dios sila sa ka iglesia sa Dios. So pero kung mga igsoon nga akong naibaluan sa kanin may tungod sa mga dili Diyos ng mga tao na may tungod man sa judgment time na diin ang dili mga Diyos ng mga tao mga simala pa sa sikil siyot sa versikulo 20 ay ang amahan dili makadala sa iyang anak ng pagkaluwas yang amahan dili makadala sa iyang pagkaluwas kung dili matapusa ka bali ang anak di makadala sa sala di makaluwas sa iyang amahan.
Maski ang presidente, di makaluwas sa iyang mga yung sakupan. Iya ang taga-tubangan sa tubuhin ng Diyos. Iya individual ang matagusan nato. Na mismo gani sa atong makuan sa Acts 17 verse 31, ang buhing Diyos, no, nagtanaw, matagusa ka nato, nagabantay. Mas mahala diya sa visiting mo. Kita mga iglesia sa Diyos, dili ta mahimo paluyakon sa kapag-alagad ni Diyos, kapag sa pagpupong. Okay. So, daghang kay salamat sa ato ang kuan ato pa nitong na-promise man nato to nga dili ka maghukom ato sa itong basahon daw Matthew City. Kaulan nun narabag yun? Okay. Okay lang? Sige. Matthew City kay ato sa itong i-clarify din nagsaatong ta nga makahukom man din tao niya katong gingon nito dili ka maghukom aron di ka pagkahukman atong tanawon to sila o mga balaan ba po to sila? Kaya ang mga balaan makahukuman sumala sa 1 Corinto 6 versikulo 2 o 3. Okay, so diri sa Matthew City ato po ning tanaw ning gingon diha nga dili ka mo maghukom atong basahon sa verse 1. Dili ka mo maghukom aron dili ka mo pagkahukman. Verse 2. Kaysa hukom nga inyong hukom pagkahukman ka mo. Kung sa taksa na nga ginataksan ninyo pagkataksan mo sa hukom. Verse 3. Nangtod sa 5. Kung anong tinatanaw mo ang muli sa mata sa inyong isod. Kung wala ito sa tagda ang sinutol sa kahoy na anak sa inyong kaugaling mata. Kung ang taon mo palinon sa inyong isod na country na baon ko ang muli sa inyong mata. Verse 5. Salitapaw, binatoy sa kahoy sa inyong mata. Kunya, makakita ka pag-ayo aron sa pagkuha. So kung imong basahon igsoon Matthew City verse 1, paundang sa nang ulan. Okay. Sa verse 1, nagisgot ayaw paghukom aron di ka paghukman. Pero pag abot sa verse 5, naklaro dito kung kinsay gisultihan na. Ang gisultihan na ang mga hipokrito. Hypocrites. Matod pa diya sa English. Sa Binisaya, saling kapaw. Dili sila mga balaan. Mga hypocrites katong mga parisiyo, mga relihiyoso. No? So, dili sila mga balaan. Katuday mga dili mga balaan, dili sila pwede makahukom. Muna, giingnan sila igsoon nga, ayaw paghukom. Basahan mo ang verse 1, then pag iparallel sa verse 5, kinsay gisultian ang mga salingkapaw. Muna nga, kung imong badlungon ng isa ka tao, maingon din siya, ayaw paghukom. Aron di ka paghukom, gihimo niya o panakit butas nga aron dili siya mako. Actually, ang tinuod na di siya gusto magpabadlong, di ba? So, kay tinuod man nga makahukom ta, basta balaan ta. Pero, kung salingkapaw ka, hypokrito, dili pwede matawag. Okay? So, nagulan naman kita. Ikson ko rin sa Ginoo. Sa makausap pa, magampo kita o mapasalamat kita kagabi. Let us pray. Dear loving Father in heaven, thank you so much for this wonderful night. Nakahimog yapon kami Ginoo sa pag-perform, sa pagsangyaw, sa pagtudlo Ginoo. Nihining maong importante nga lesson, importante nga doktrina Ginoo, mahitungod sa doktrina sa pag-eternal judgment. Ginoong Diyos, tabangi kami Ginoo, nga among mahimo Ginoo ang tanan nimong kabubuton Lord God, aron sa ingon niya sa pag-abot sa mga paghukom, sa kadaanlaw nga paghukom. Ginoong Diyos, imo kaming makitaan nga matarong, imo kaming makitaan nga balaan, nagkinabuhi nga balaan, nga diin nagabuhat sa imong kabubuton. Ang imong ngalan o Diyos, himayaon sa walay katapusan, ikaw ang among Diyos nga maghuhukom, ikaw ang lawgiver, ikaw usab ang among hari. Ang tanan nga kahimayan, among ibalik kanimo Diyos, ikaw lamang dawat nini. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Glory to God. O sa makausap pa mga igsoon, kani ang inyong Bible teacher tonight, nga si Pastor John Duyarante, auhag ka ninyo, kasulti ka ninyo nga, if you know the truth shall set you free. Kung na mga igsoon ko din sa Ginoo, see you next week. Bye-bye for now. To God be the glory. In Jesus above, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm saved,
faith in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith. I'm living by faith and feel no alarm, feel no alarm. Though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of light, I'm never alarmed at the overcast skies. The Master looks on at the strife. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above.